Priority programs ng pamahalaan sa susunod na taon, ating alamin kasama si National Economic and Development Authority Undersecretary Rosemary Edilion. Yusek Edilion, magandang tanghali po. Yes, magandang tanghali po, Asek Dale, at sa lahat ng ating mga nanonood ngayon. Yusek, bago po natin pag-usapan ng 2025, ano po ang inaasahan ninyo sa economic growth ng bansa ngayong fourth quarter ng taon? Ang ating po kasi forecasting, targeting po talagang for the full year, no? Pero nakita naman po natin na maganda rin naging kalakaran itong fourth quarter natin. At malakas po ang aming ang confidence that we will hit our growth targets. So, ang growth target po natin is between 6 to 7%. So far po, mula nung quarter 1 hanggang quarter 3, nasa 5.8% ang ating growth rate. So, tingin naman po namin na tatamaan natin yung target na yun. Yusek, follow-up lang po, no? Kung may mga adjustments po na gagawin, lalo na po sa mga pagbabago kamakailan, tulad ng pagpasok ng Administrasyong Trump sa Amerika, ano po ba ang mga ito? Opo. Actually, pinag-uusapan na rin nga po sa sa economic team at saka sa buong pamahalaan na rin talaga. Ang nakikita naman natin dito is lagi naman talaga nating matagal na nating kaalyado ang bansang Amerika. And in fact, may mga nakikita rin kami na opportunities na pwedeng mangyari dahil sa mga nakikita naming baka maging policy ng Trump administration. So patuloy naman po yung ating syempre yung diplomatic na route natin, diplomatic ties natin with the US, at malaki din naman po yung tiwala namin na yung mga naunang mga let's say yung mga unang initiatives tulad po yung CHIPS, no? Tulad din yung Luzon Economic Corridor na marami na rin naman ang naging commitment doon na mga investors din mula sa Amerika. Tingin naman po namin na magpapatuloy naman po ito. Yusek, dako naman po tayo sa katatapos lang na signing ng 2025 National Budget. Sinabi ng economic team ni Pangulong Marcos Jr. na asahan ang magandang bagong taong 2025 para sa Pilipinas. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Opo. Well, una sa lahat, nakita naman po natin na buo yung yung resolve ng pamahalaan, ng executive, ng mga cabinet secretaries nagtrabaho po over the holidays, just to make sure na meron tayong maipasa na budget, kasi nga po kung hindi po nangyari ito, what we will have is a reenacted budget, at kumbaga babalik tayo sa dati. Ito yung mga urong sulong, no? So hindi natin gusto to. Gusto natin patuloy na pag-unlad. And in any case, yung mga ginawang pagrepaso, no, doon sa budget ang term nila pinusisi talaga, no? Tiningnan talaga yung mga number one, implementation ready ba? Well, number one, aligned ba talaga sa priorities ni Pangulo, yung mga naka-outline natin sa Philippine Development Plan 2023 to 2028. Number two, implementation ready ba ito? Kasi tingin natin talagang dapat kasi agaran yung yung pagbigay ng serbisyo. So gusto natin maayos yung yung preparation itself para pag dumating yung budget, ma-execute na. Ma'am, kaugnay niyan, ano po ang priority programs ang inyong tututukan para sa taong 2025? Patuloy pa rin po yung ating pag-prioritize ng human development, no? Pero ito po yung mga tinatawag natin ng mga nuanced yung implementation, tulad po yung, let's say, education. Nandyan pa rin po yung yung malaking suporta sa education, pero tututok po tayo doon sa quality, at saka dahil nga i-implement na natin yung aral na batas na recently passed, no? So ibig sabihin, meron po tayong pagtutuunan na yung mga remedial na classes, no? Learning recovery ang tawag natin doon. Kung sa health naman po, nandun pa rin po yung pagtutok natin dito sa health, pero
ito po yung i-expand na po yung yung sa Universal Healthcare Program na ang gusto po kasi talagang matutukan dito yung sa primary healthcare. Si SecTed nga po meron siyang bagong programa na i-expand actually for this year yung tinatawag na bukas. So this one is really pagdat yun sa yung mga consultation, no? Doon naman yung 4Ps, yun din po yung natin, no? Priority pa rin siya. Pero ang ginawa natin is again in-enhance yung 4Ps. Dinagdagan natin ng component na do sa first 1,000 days kasi nakita nga natin na malaki yung problema natin sa nutrition ng mga bata at itong nutrition na to parang yung problema kasi nag-umpisa nung pa sila nung baby pa sila, actually nasa womb pa lang, no? Kaya talagang kailangan tutukan to. So may mga ganun po na enhancement sa mga programa. At syempre yung din pong Build Better More, yung ating mga flagship programs, marami po ang mga na-aprobahan last year. So ibig sabihin po nun, naasahan natin na itong 2025 yung magiging implementation nun. Tapos malaki din po ang priority na ibibigay sa innovation agenda natin. So excited nga rin po kami sa mga magiging mga bagong sana may mga talagang makilala ng mga tawag namin dito Philippine innovators, no? Mabigyan sila talaga ng stage, ng platform para talagang mahubog yung kanilang creativity, syempre yung kanilang pagiging innovative. Yusek, sa mga items po na nasa conditional implementation, ano po ba yung epekto sa programa at sa taong bayan kung ito ay under conditional implementation? Opo. Hindi ko po alam yung iba pang nasa conditional. Ang alam ko po yung sa AKAP kasi kasama po ang NEDA sa magbubuo ng guidelines, no, para sa implementation ng AKAP. Ito po kasi yung mga proyekto na maganda naman po yung magiging benepisyo, pero gusto lang natin na masigurado na it will really go to those who will really need it, no? So ang isang magiging bentahe po nito is well targeted siya, tapos magiging transparent po yung delivery ng programa na iyon. So magkakaroon po ng greater accountability nga kasi yun talaga natin, ikaklaro natin kung ano yung magiging conditions, ano yung magiging requirements na kailangan ipakita, ano yung mga kailangan na, pruweba na nakuha nila yung benepisyo na yon. So, magiging maganda naman po yon. So, ang tingin ko rin po doon sa mga iba na malamang ganun din po yung kalalabasan no? So it's really for greater transparency and then to make sure na doon talaga siya the delivery of the service will really be to those who need it most. Yusek, sa paanong paraan naman po natin matutulungan ang agriculture sector na bansa na lubhang naapektuhan dahil sa mga sunod-sunod na bagyo? Paano rin po babangon ang sektor na ito para sa 2025? Salamat nga. Nakalimutan ko kanina na kasama nga talaga sa priority ang agriculture sector. Actually, number 6. Nasa top 6 ang Department of Agriculture in terms of the budget allocation. Tama ka, Asek, no, na isang malaking problema talaga ng agriculture is masyado siyang vulnerable sa mga climate shocks na tinatawag natin, no? Even nakita natin sa livestock yung African swine fever, tapos minsan sa crops yung mga infestation, no? Yung mga pest infestation at tapos ng mga bagyo o kaya naman yung naunang part yung El Nino. So talagang ang magiging focus nito is yung ano ba yung kakailanganin para maging resilient ang agriculture natin, no? So nandiyan yung magiging investments, ayusin natin ulit balikan natin na i-improve natin yung mga irrigation systems natin para during the times na maraming tubig,
masasalo natin yung tubig. Tapos during the times na walang tubig, doon natin mabibigay sa ano sa sa mga sa bukid yung yung kailangan talaga na sa mga farms, no? Tapos sa yung post-harvest facilities din kasi actually meron na kami mga binisita na mga mga NFA warehouses natin na sobrang luma na, vintage na talaga yung mga rice mill. Gumagana pa naman, pero may mga portions na talagang hindi na optimal yung kanilang efficiency. So ito kailangan ding bigyan ng pondo para mapaayos natin, and especially ang gusto talaga namin yung drying facility, no? Kasi yun din ang nakita namin na lesson itong nakaraan, dahil kapag umuulan, ang kahit na maaga nilang naani yung kanilang palay, dahil hindi nila maiwasan na nabasa ito, bumababa ang presyo nun kasi bumaba yung quality, no? Tsaka kasi mas matagal ang magiging pag-drying nito. So talagang magkasama dapat yan yung management mo ng water, tapos syempre yung post-harvest facility. So yun ang magiging tututukan natin. Pero syempre nandiyan pa rin yung mga makinarya na kailangan na maitulong din, and of course yung mga hybrid seeds na para mapataas din natin ang produksyon. Yusek, pagdating naman po sa inflation, ngayong 2025 hanggang sa mga susunod pang mga taon, ano pong mga programa ang ilulunsad para makatulong naman sa pagbagal ng inflation rate ng bansa? Actually, maganda yung outlook namin sa inflation. No? Nakita naman natin itong siguro simula nitong second half nitong taon, no? Na napababa na natin yung inflation na to. And so malakas ang tiwala namin na it will stay in the range of 2 to 4%. Tapos patuloy pa rin yung ating vigilant monitoring dito. Tapos ang isang gusto naming ma-implement for next year is magkaroon ng more up-to-date na pagbigay ng information sa ating mga mamimili, no? Kasi dapat ho kasi dito, kapag nalaman mo kunwari na yung presyo mataas, dapat ang bibili mo yung substitute eh. So kapag halimbawa gano'n, dahil bumaba yung demand para dito sa isa, baba na rin yung presyo nun. So dapat talaga over time actually mag-equilibrium yung tinatawag natin, no? So pero ito, mangyayari lang yun kung meron tayo nung up-to-date na information, at saka yung very disaggregated ba, yung alam mo na sa palengkeng ito, ganito ang presyo niya, dito sa palengkeng ito, ganito. So magkakaroon tayo ng you empower the consumers to make kung ano yung optimal talaga dapat na decision regarding their consumption, and really take control of that inflation. Siyempre, patuloy pa rin yung iba nating mga ibang yung strategies natin na implement na this year, especially nitong second half, yung ating mga strategic trade policy, and siyempre making sure na kapag merong yung preparedness din natin kapag may disaster, making sure na meron ng mga pre-positioned na, especially yung food, kasi alam naman natin na yun ang importante. Kailangan pag nagkaroon ng kalamidad, meron kagad maibibigay para hindi rin tataas ang presyo dun sa mga na tamaan ng calamity. Yusek, anong mga industriya naman po ang inaasahang palalakasin na mga investment pledges mula sa mga foreign firms para sa susunod na taong 2025? Ang nakikita namin na na maraming pledges at saka yung mga dumating na rin is marami dito sa sa energy, at saka sa mga digitalization natin. So sa energy, in particular renewable energy, so magiging kasi ibig sabihin nito dadagdag yung ating
sources, no, ng energy. So hopefully ang mangyayari na yung next step nito is really to connect them to the grid para mas mapababa na nga natin yung presyo, maging mas stable pati yung ating power supply, tapos mababa yung presyo. Tapos nakita rin natin na may mga ano din, may mga pledges din sa ano naman sa to do with the digitalization. So, ano to, gustong-gusto natin to kasi tingin natin na talagang kailangan nating mag-catch up talaga dito sa digital transformation. So, yun ang isang nakikita rin natin na para maging inclusive talaga yung tong growth natin, lahat magkakaroon ng access sa pinakamagagaling ng mga teachers, pinakamagagaling ng mga resources, ganyan, dahil meron silang access sa internet. So yun yung mga nakikita natin Tapos syempre meron ka ring mga manufacturing diyan na dumadating din, pero ang nakikita nga namin bulk is nandito sa energy sector, nandito rin sa telecom sector. Maraming salamat po sa inyong oras, NEDA Undersecretary Rosemary Edelion. Yeah, maraming salamat din, Asek Deo. Happy New Year!